kumita sila ng kumita, ang laki ng tsansa na tumagal sila, na mag-stay. Pero mararamdaman nyo to after 2 to 3 months pa. Napansin mo kung kunti na yung uuwi, kunti na yung dadami yung marketers. Bakit dadami ang marketers? Kasi ang iba dyan, mapupull out na sila sa pagiging marketers, makakuha kayo ng bago. Ito yung magiging effect nito. Benefits. Sabi ng iba, medyo mahirap i-market, pero ang cost nito, dadami yung mga marketers nyo kasi yung mga old marketers, kikita sila ng malaki. Ako nasubukan ko na eh. Meron akong isang direct, yung direct ko na taga Mindanao, nasa Antipolo, nagsariling hub, nakadirect siya ng 4 na easy burst. Ang mga 4, 20 milyon. O ngayon, nagpaalam sa akin, ang buko, nasa Antipolo na. Ganun yung effect. Di ba yung pinag-usapan namin nung nandun kami sa, pumunta kami sa kumain kami ng upload nung nagkuhan to, pinag-usapan namin ano ang magiging effect nito. Tapos sabi ni Upload, aralin natin kung ano yung, tinanong kami kung ano yung naging kuhan. Sabi ko, sa ganyang sistema, pabor yan sa mga marketer, hindi to pabor sa mga upline. Yes, true. Sabi ko, okay lang yung mga uplines, kumikita na yan eh. Actually, yan ang target ng company. Ang pakitaan yung ilalim, kasi sila talaga naghihirap. Kasi medyo struggle to. Pero kung dumami naman yan, magiging ko na yan. Kasi ilan lang naman kailangan ng upline? 16 lang naman sa isang cycle. O ngayon, ang sakripisyo dito offline. Ang mahalaga dito, yung mga bago. Yun yung mga mindset nyo ngayon. Okay lang na medyo maliit ang pairing sa'yo. Ang mahalaga nito, yung ilalim mo. Kasi pag dumami yan, marami na yan. Ilan mga kailangan mo? 10 lang sa iyo, di ba? 10 sa inyo, di ba? Mga bago. Kasi mo naman 10. O mayroon kang 30 na leaders. 10 lang kailangan mo araw-araw. Masama po ba yun? Sa isang cycle, 10, 20 sa maghapon. O mayroon kang 50 o 30 na leaders sa ilalim. Bibihira na mag-quit yan kasi nga, sipin mo, mindset mo, i-goal mo lang yan sa kanila eh. Magkaroon kayo ng direct, palagi natin 6 sa isang buwan. Personal direct, hindi yung sa downlines ha. Hindi pinag-usapan ng pairing. Ang ganda nga mag-goal setting ngayon eh, sa direct. Actually ngayon, di mo napapansinin ngayon yung pairing eh. Doon ka sa direct. Mag-focus. Ang pairing mo siguro, savings mo na lang. Ang panggalaw mo, yung direct mo. Ang ganda yan i-goal. Isipin mo, direct pa lang, goal mo, 6. Hit mo, 3 star eh. Damihan talaga ng directs. Eh paano kung may 3 palo ka pa? Eh paano kung yung direct pa ng direct mo? 3 star. Kung nag-hit ka ng 3 star, mag-6 ka lang ng direct, shoot yun. Eh paano may pairing pa yun? Yun yung mindsetan ngayon. Kaya dapat ngayon, latagan talaga ng maigi. Meron kang 4 na, yun talaga, more on latagan talaga. Yun ang diskartihan niya. Kasi napansin mo ngayon, ang captains nga, ang bilis sila maka-adjust eh. Noong kahapon, sila George bumili 30. 30 na package. 4 easy burst. Kay George lang yun. Hindi kasama kay Jassy. Oo. Tinanong ko si George, ano ba ang market mo? Sabi niya, easy burst up. Araw-araw sila, no? Oo. 30 na easy burst. Ay, 60 na easy burst. Binili nila. Tapos, iba pa daw yung meron pa kanila nag-UBI. Kasi nung nakaraan nag-share ako doon, tinanong ko sila, halos hatik sila. Pero group sila. Hindi sila yung labo-labo. Focus sila. Gawa sila ng script ng easy burst, gawa sila ng script ng easy. Ang easy ngayon, 7 account na lang, hindi na pwede mag-more than. Kausap ko sa Sarpat kagabi. Kasi may downline ako, nag-encode. Pero sa old member, pwede yata yung hanggang 18 accounts. Hindi na. Yung bago ang 7 lang. Ang old 18. Old 18. Yan, kausap ko. Plus, Nakalagay sa ano? booster up eh. Ito, kausap ko si Pat eh. Pakita ko sa'yo. Pat. Sa mga bago. Sa bagong member, Sa bago lang po 7 yung lang apps. talaga up. 7 Pero lang. yung old, hanggang 18 tayo. Ito, maximum na lang po sa easy. OBI or this. Tinanong ko eh, kung ilang account. Maximum of 7 na lang. Alam ko sa memo up, 7 sa bago. New member. Siguro, Old 18. pantay. 18 yung mga luma. Yung kausap ko siya. Kasi nag-encode yung downline ni Jen, hindi na pumapasok.
Kuha siya, may existing 7 account siya. Nagdagdag nun 2. Hindi na pumapasok. Dati pa siyang member. Dati pa. Baka nag-update sila. Tinawag ko si Sir Pat, sabi ni Sir Pat, ang papasok na lang, UBI o kaya MacBurst Easyverse. account. Easy Ang first. ginawa ko naman, sabi ko, bilhin ko na lang yung account. Bili na rin po. Tapos, bili na lang ng bagong Easyverse. OBI o kaya Easyverse. Tama. Yun ang, si Sir Pat na yun eh. Yun lang. Ayun. Wala. Sa panahon ngayon kasi, dapat maging kuwan tayo ngayon, tutok sa leaders. Di ba mostly pag ilang linggo ba kayo mag-monitor sa mga leaders niyo? 1 week? Araw-araw? Week up. Weekly. Weekly? Ngayon, di ba na? Ginagawa naman namin yung daily monitoring pero Ah. minsan hindi nakakaligtaan nila minsan per hour. Ngayon, ang sistema ngayon, Daily daily na. monitoring Daily na ang monitoring ngayon. per Hindi. hour. Based to dun, hindi. Kasi kami, ang sistema kasi namin ikot eh. Mula dun sa Captain's Temple, more on kami kanon. Kasi inaagapan namin ngayon kasi marami kasi ngayon, alam mo na, Command. ang kalaban natin ngayon kasi taga-easy rin. Mm. Ang kalaban natin ngayon taga-easy rin. Kaya dapat aware kayo na yung mga downlines nyo talaga na monitor nyo sila araw-araw. Tsaka dapat talaga ang downline nyo kumikita talaga. Kasi pag hindi yan kumita at saka hindi siya nahahandle ng maigi, pag napasukan tayo ng Hangin. umikuro. Meron, kasi alam nila yung mga taga-UAE ay mga galing. Naiipan ng hiyahangin. Kaya ang ginagawa nila, nilalaso nila ang utak nila. In the same time, pag lumipat ka doon, ganun din lang naman. I-join ka lang, after mo bahala ka na sa buhay mo. Ang usapan kasi dito, hindi yung ngayon. Ang usapan kasi dito, long term. Ang UAI, hindi kanya bibitawan hanggat ayaw mo. Ganun ang sistema natin. Kaya napansin mo sa UAI, ito yung tumatagal ng grupo sa buong industriya ng network marketing. Tama. Tayo nagiging matagal kasi bakit? Hindi puro tayo kita-kita. Ang kuha natin dito, yung ma-explain natin sa ilalim yung mas maraming kumikita. Actually, si Doc Ed, sobrang proud siya Ultimate Eagle kasi nasa Ultimate Eagle ang hindi man tayo na pumapasok sa top 20 o lupig ng in, pero ang marami sa atin, kumikita ang ilalim. Kaya hanggang ngayon, strong pa rin ang marketing, ang grupo ng Ultimate Eagle. Marami rito yung mga palpak ang sistema, nakukuha nila, na pagdating doon, akala nila, kikita sila. Na-hype lang kasi pagdating doon, pag nakapag-join ka na, bahala ka. O dito sa atin, meron tayong programa. Meron tayong consistent na training, consistent talaga na motivation sa mga athletes. Mahigpit ang pa natin na nahahawakan talaga tayo ng maigi ng mga athletes. Tsaka din dito, ganito lang naman yan eh. Aware ko lang kayo ha. Mostly kasi, marami dyan sa labas yung mag-hype. I-hype ka. Bakit? Pagdating ba doon, lalo yung same company, pagdating doon, ang marketing ng AC at saka marketing doon, na iba, same lang naman yan eh. Nagkataon lang doon, sa galing lang nila mambula. Pupulahin ka lang nila eh. Kasi nandun ako sa page nila eh. Ngayon. Kasi kaibigan ko si Ab Joseph eh. Nasa page sila ako. Pinasok ko na Ab Joseph doon. Anong sistema nila? Bubuksan yung account mo. Sasabihan ka, within one month, kikita ka ng 100,000. Kalukuhan mo. Kahit sino napakagaling na networker, isang buwan, di ka kita ng 100,000, isang buwan. Ikaw naman, bunggong, ma-hype. Saan mo nakakita? Ito yung marketing plan? Wala na bago, kahit lumipat ka doon, mag-record ka pa rin eh. Yung PN mo, ganun pa din eh. Doon pa lang eh. Dito, may grupo ka na. May apply na nagdukan sa'yo. Doon, pag di ka active, pag di ka na wala kang na-repair doon, di ka na nila pabayaan ka na nila. Di ka na pansinin. Dito, kahit wala ka na repair, kahit gunggong ka nga eh, pinapalog ka pa ng apply mo eh, araw-araw. Kahit saan kayo dalhin, walang ibang gagawa dito kundi ikaw. Walang magaling na motivator, walang magaling na apply. Sa walang kwentang downline. Totoo yun. Hindi ko sabi kayo yun ha. Ina-aware ko lang kayo.
Dito, ang gagawa dito ng success mo, ikaw. Kaya ba, maging gratitude nyo lahat dito. Salamat kayo kasi may mga upline na nagagawin sa inyo. Mayroong isang grupo, mayroong isang ultimate eagle na tumayo ng sistema na napakaganda para sa lahat. Hindi para sa taong magagaling lang. Kasi ang Jilin, para sa taong magagaling yun. Ang sistema ng Jilin, puro sa mga taong magagaling lang. Pag hindi ka nun magaling, may iwanan ka rin yun. Wala silang pakialam dun sa attitude ng up. Sila nga mismo nagusulutan eh. Sila. Nakuha niya ako nun. Sabi ko, di ba downline ni Kuan yun? Hindi, lumipat. Sabi ko, ba tayo inaalaw yun sa inyo? Sabi ko, isa naman sa mag-quit. Sabi ko, how klase ng mindset niya. Sabi ko, buti hindi kayo nagsusuntukan dyan eh. Sabi niya, daan naman sa legal na proseso. Sabi ko, kahit na. Para kayo, halimbawa, ganito na lang. Recruiting ko kayo. Dadaan sa legal na proseso. Ano sabi sa akin ni Giselle? Duman ako sa legal na proseso. Sa sama loob. Oh, di ba? Kung ano binato mo sa universe, yung babalik sa'yo. Di ba naniwala ka sa law of karma? Yes. Oo, ngayong araw masaya ka, bukas kaya. Pinalilit mo yung mundo na ginagalawan niyo. Same lang naman kung gusto. Ang purpose nila, alam mo, ang nila, gusto kong tulungan. Alam mo ang gustong tumulong? Kahit saan ka, kahit hindi mo downline yan, pwede mo siyang tulungan. Yun yung mindset. Ang tawag nung kagahaman. Paggahaman ka, ang blessing sa'yo, unti-unti sinasarat. Maniwala kayo sa akin. Ako, to be honest, 11 years na ako sa EC. Almost 10 years na akong top earners. Until now, kumikita ako na wala akong halos ginagawa. Because of, hindi ako nalalamang sa kapwa. Ang dami kong kasabayan dito na wala na sa EC. Because of nagpasalamat ako, hindi ako magaling. Pasalamat ako dahil ang turo ng Ultimate Eagle, dito ako lumaki. Ang na-inject sa akin, ang kultura ng Ultimate Eagle, na pwede kang tumulong sa kapwa. Kasi bakit? Pag tinutulungan mo ang kapwa mo, tinutulungan mo yung company. Saan ba tayo kumikita? Di ba sa company? Walang ibang magtataas ng company, kundi tayo rin lang. Kasi pag bawat isa sa atin, ang mindset natin, puro pang lalamang sa kapwa, walang mangyayari sa atin. Sabi nga, kahit maliit yan, pag marami kayo. Ako, to be honest, ang mga leaders ko, katulad sila King Job, sila Sunny Boy, hindi sila magkaka-cross-line. Pero ang relationship niya between sila, parang magkakapatid yan. Kasi ang power of cross-lining, napaka-importante yun. Kasi bakit? May matututunan ka na hindi na ibibigay ng upline mo, na may ibibigay ng cross-lines. Kaya kayo, walang iba dyan, kayo lang. Tutulungan. Napakalaga kasi yan. Ano iba kasi ito, lalo sa mga kabataan, lalo kung upline mo medyo may edad na, hindi nakaka-relate dito kasi bata pa to eh. Pero sa cruise line, kaya lang, may tendency rin na, giligawan sila. Di ba? Nagjujuwaan sila. Pero normal naman magjuwaan. Kasi part of growing up yan eh. Kaya lang, dapat na priority yung bakit kayo nandito. Siguro ang juwa parang papi-papi, pigilan yan eh. Kahit sabihin pa namin eh, kahit pakuran pa namin kayo, tatalong kayo sa bintana eh. Di ba? Kaya lang ang point doon, dapat alam nyo, ano ang reason bakit nandito kayo. At saka alam mo rin yung consequence pag nagjowa kayo. Kasi pag nagjowa kayo, possible mabuntis. Leverage. Ha? Bakit ka nagjowa? Anong ka? Bakit nagjowa? Sabi niya, mag-practice. Kung kapapractice mo, meron ako ngayong tumawag sa akin kahapon. Ito, aware ko lang kayo ha. Hindi to marites ha. Awareness no. Baka sabihin nyo marites si upline. Hindi, awareness to. Meron ako isang downlines. Hindi ko sabihin kung saan. Naging sila. Para sila marketer. Yung isang minor na edad. Yung babae. Yung lalaki, hindi. Siyempre, nagjowa. Alam ka, hindi mag-sex. Doon talagang punta nag-sex. Hindi ko alam, ba't di nag-enjoy or siguro, jotay. Nag-complain tong babae. Nag-complain yung babae. Nalaman ng magulang. Kasi nagkaroon ng infection eh, doon sa kanyang vagina. Siyempre, tinanong, 16 years old ka ba, bakit nagkaroon ka ng infection? Siyempre, ibig sabihin, Active ginalaw. ka ba? Active.
Ginalaw. O di, inaamin. Eh, siyempre, hindi naman may infection. May Walang infection. lusot. May infection niya sa kamay. Na-infection. Siguro di naghugas or what. Ew. Na-infection. Ngayon na-infection, di na lang. Nag-medical legal, di ba? Nagpakuan. Bakit 16 years na anak ko, nagkaroon ng OFW yung nanay. Nakausap yung mismo yung nanay. Nagkaroon ng commotion, nag-complain. Ngayon, siyempre, dalawang kaso yon. Minor de edad, child abuse, tsaka rape. Pinalabas ng nanay. Ngayon, problemado yung upline. Parang kilala ko ata yung antipolo yan, na-joke lang. Nung una pa yun, may bago to. Hindi ba? Bago lang to. Nung nakaraan pa yun. Nung nakaraan, Ay, nasettle na yun eh. iba na naman pala ito. Oo, naayos ko na yun eh. May bago na naman. O, kaya awareness lang. Isipin mo nag-market ka lang dito. Sa amin wala pa naman. Is good. Wala pang infection. Wala pang joke lang. Joke lang. Hindi, ito lang yung point ko. What if, no, what if ikaw yun? What if isa ka dun sa, what if isa ka dun sa, palagay mo, downline mo, o isa ka dun sa ganong situation, anong pakiramdam mo? Katakot-takot na stress na abutin mo nun. What if ikaw yun? Hindi mo pinigilan ng sarili mo, hindi ka nakinig sa offline. Katakot-takot na stress yun. Hindi ka na makapag-network nun. Ang ginawa ngayon, nagtago. Kasi pag di siya nagtago, kahit walang warrant yun, kukulong siya. Tandaan yun. Kahit hindi yan minor na edad, pag nag-complain yan, automatic rape yan. Kaya ang mga boys, pag gagawa kayo, gagalingan nyo. Para hindi kayo mag-complain. Kahit na 18 years old na ka. Oo. Pag mag-complain yan, rape pa rin yan. Hindi, awareness to. Harassment. Kaya ang point ko lang naman, ano ang reason bakit nandito kayo? Yung ganyang situation, yung ganyang pagkakataon, magpayaman kayo. Bata pa kayo eh. Darating at darating, dadaanan nyo yan. Wala naman hindi dumadaan dyan eh. Ang point lang, i-enjoy nyo yung pagkabata nyo. I-enjoy nyo nagpapayaman kayo. Ito mo, si Christian, no? Si Christian, 21 years old. May sports car. Diba, sa pakiramdam, no? Bata ka. Si Christian, never yan nagjowa. Until now. Kilala si Christian? Yes. Binabantayan ko kasi yan. Nilalasa ko utak niya pag nagjowa siya. Sabi ko, lulukohin mo. Wala naman. Pag bata pa kayo, walang forever. Pag matanda na, meron. Hindi pag bata pa kayo, wala pa. Kasi bakit? Ang mga bata kasi pabago-bago yan na. Enjoy lang. Oh, enjoy yung pagiging kabataan nyo. Kasi pag tumanda na kayo, kahit gusto nyo balikan, wala na yun. Kaya ang point ko lang, dapat mag-iguan kayo. Samantalahin nyo yung pagkakataon lalo ngayon, na sobrang ganda ng opportunity sa AC, dapat ma-adapt nyo to. Kasi pag hindi nyo to na-adapt, makapag-iwanan kayo ng panahon. Tingnan mo kami na maaga namin sineryoso ang AC. Until now, sobrang pakinabang namin. Ako, sabi ko, God ko naman eh. Kahit di na ako mag-network, okay na. Marami na akong properties eh. Marami na akong paupahan. Ang paupahan ko kumikita almost 300,000 a month. Because of AC yan. Ngayon, ang sinasabi ko na, ang aga namin, nagporsige, ang aga namin na binigay namin yung sarili namin sa AC. Pero ang lamang niyo, kasi nakita niyo to, bata pa kayo. Ako nakita ko, 31 years old na ako eh. 31. Oo. Ngayon, kuportito na ako. Yun ang kinaganda sa AC. Na hanggang ngayon, hindi naman ako nagdidirect na eh. Ngayon, nandun, nandiningilan lang ako ng paupahan ko. Meron akong 12 na paupahan. Because of AC. Hindi ko na mabibili yun kung hindi ako nag-network that time. Ang kinaganda kasi ngayon, bonus pa. Kami totally wala kami ginagawa. Ang ginagawa lang ngayon, meeting. Pero pag network din na. Kaya di na ako medyo nag-a-accept ng sharing ng daling araw. Kasi parang bar din na sa amin. Kasi nasanay na kami ng normal ang buhay. Yun yung, pero may trabaho pa rin kami ha. Ang trabaho namin more on, di ba dito sa UAE. No? Kasi ang responsibility hindi nawawala. Pag malaki ang grupo mo, malaki ang responsibility. Kaya lang, ibig sabihin ko,
yung hard work na magpupuyat ka, mag-recruit ka, dapat maduplicate ka habang patagal ka ng patagal. Hindi na 50 years old ka dito, nag-recruit ka pa rin. 20 years ka na nag-network, hanggang nag-recruit ka pa rin. Hindi networking ang business mo yan. Kaya dapat dito, umpisan mo sa'yo, dapat within a month, meron kang direct, yung direct mo maturuan mo. Yung direct ng direct, maturuan mo parami, di mo na malayan. Ang dami na pala yan. Huwag kayo mag-focus sa pagpapagaling sa sarili. Focus kayo. Dapat ang ginagawa nyo, duplicable. Di ba yung Toro RTD? Dapat laging duplicable ang ginagawa. Huwag mong pahirapin ang networking. Actually, sobrang simple lang ang networking. Nagkakataon lang, pinapahirap natin because of kung ano-anong kwan ang ginagawa natin. Eksperimento. Sistema lang naman eh. May sistema yung apply. 3 things naman kailangan mo gawin, makipag-cooperate ka. Isabit mo yung sarili mo sa apply mo na makipag-cooperate ka. Pangalawa, huwag ka pabigat sa grupo. Kasi kahit anong galing ng apply nyo, pag pabigat kayo, hindi kayo matututo. Hindi lalaki ang grupo nyo. Pag kayo mismo, hindi nyo tinutulungan yung apply mo, umangat kayo. May isa lang dyan na pabigat. Malaking factor yan eh. Kasi emotions dyan eh. Isipin mo, 10 kayo. May isa dyan, na pabigat, naapektuhan yung uplines. Kasi bakit? Ang gusto ng upline, umangat kayong lahat. Ayaw ng upline, may naiiwan na isa. Di ngayon, ihinto na naman. Kasi, ikaw comfort yung isa. Tama? Kasi mahal mo lahat, parang anak mo yan eh. Yun ang point ko. Pero kung ikaw, sabi ko, bawat isa sa inyo, ang will nyo, makatulong sa grupo. Kahit wala ka ng ambag, makikooperate ka na lang. Enough na yan eh. Yung mahirap niya, wala ka ng ambag, pabigat ka pa, panira ka pa. Diba? Paano kayo aangat niyan? Ang tendency niyan, iiwanan ka. Pero ang will ng upline, dapat sama-sama. Lahat kayo umangat, lahat kayo yumaman, lahat kayo maging successful. Yun ang will ng upline. Then, doon naman sa mga walang upline, katulad ni Up Giselle, pasalamat kayo sa Up Giselle kahit walang upline. Strong. Kasi bakit? Hindi ka naman yayaman sa upline mo. Ito, ako wala rin ako upline. Wala nga nakakilala ko sino sponsor ko dito eh. Diba? Pero nag-invite sa amin si Kuya, si Doc Art. Pero si Doc Art naging downlines ko because of nauna ko sumali. Pero wala kaming upline na nag-motivate sa amin. Wala kaming upline na nag-guide that time. Mabutin lang, nandyan ang Ultimate Eagle. Ultimate Eagle na naging sandalan namin. Kaya ngayon, hanggang ngayon, serve ko, buong buhay namin sa Ultimate Eagle. Kahit di ko downlines. As long as nasa Ultimate Eagle, as long as nasa easy. Ako po, nag-share ako sa ibang company, ibang group. Madalas, nai-invite kami sa ibang group to share. Kaya lang, nahihirapan ako sa ibang grupo kasi hindi ko makuha yung sistema natin. Uso sa ibang grupo, baliwan. Pinto mo yung success mo, yun lang. Ako ayoko ng ganun eh. Kasi wala silang pakialam doon. Ang pakialam ng bawat, ako naman ang gusto ko kasi ang pakialaman ko yung paano kayo yumaman. Anong kailangan mayroong attitude, anong mayroong dapat mindset, anong mayroong dapat galaw para maging successful ka. Kasi may requirements po ang pagyaman. Kaya dapat ma-comply mo yung, parang nag-apply ka ng business permit eh. Ano gagawin mo? Babayaran mo, lalakarin mo. Ang pagyaman hindi po kayang bayaran. Kailangan mo i-comply ang requirements. Walang fixer po sa pagyaman. Pag sa business permit, mayroon. Pero sa pagyaman, wala. Kailangan i-comply mo ang sarili mo para yumaman ka. Ano yung mga requirements doon? Unang-una yung attitude mo. Pangalawa yung commitment level mo, dapat mataas yan. Dapat yung awareness mo sa paligid mo, na tingin mo, sa awareness kasi medyo malaking factor to eh. Kasi dapat alam mo kung ano yung hindi nakakatulong at nakakatulong sa'yo. Yung mga nakaka-influensya at hindi nakaka-influensya sa'yo, dapat alam mo kung sino. Madali lang man pumili kung ano nakaka-influensya sa'yo. Pag ang isang kaibigan mo, ang pinapayo sa'yo is nakakayaman, o yung apply na sinasamahan mo, ang tinutulong sa'yo is, kasi alam nyo naman yung mali at tama eh. Pag tingin mo mali ang pinapayo ng kaibigan mo, bad influence sa'yo. Iwasan mo siya. Kung tingin mo yung
kung anong upline mo, bad influence sa'yo, let go mo siya. Doon sa awareness yun. Kahit may presence of mind ka naman. Basta ang goal mo, ma-comply mo yung requirements para yumaman. Kasi wala dito kung ano eh, pass up. Kung sa global ambassador, may pass up. Pero sa pagyaman, wala po. Ikaw talaga, kailangan bago ka ibigay sa'yo, para maging deserve ka, ma-comply mo yung requirements. Ang dami niyang requirements na yan. Kailangan matuto kang maghawak ng grupo. Kasi wala yung mamalito walang grupo. Ito yung aralin mo ngayon, paano? Dapat marunong kang makisama sa ilalim mo. Marunong kang makisama sa uplines, marunong kang makisama sa crosslines. Dapat may respeto ka. Kasi hindi ka i-respeto ng ibang tao kung di mo na-respeto yung sarili mo. Kasi nagmumula yan sa'yo eh, yung respeto. Pag di mo binibigyan ng value ang sarili mo, hindi ka rin bibigyan ng value ng ibang tao. Eh sabi mo, i-respeto mo ako. Ang tanong ba ka-respeto ba ikaw bilang isang upline? Baka ikaw yung tipong upline na puro kabig. Pag walang PN, galit. Pag may PN, maganda ang pakikisama. Hindi ganun ang pa natin. Kasi tayo, kaya naman minsan, ang downline mo walang PN yan. Kasi bakit? Baka hindi mo natuturuan. O baka naman, nasobrahan mo siya ng baby. Yung ultimo kakainin lang, sinusubong mo pa. Take note po sa pagtulong ha. Aware po kayo sa pagtulong. Minsan, ang pagtulong mo sobra na. Hindi mo sila binibigyan. Ang kasi vice versa yan eh. Yung pagtulong. Dapat tutulungan mo siya. Dapat meron siyang effort. Parang ganito yan. Nangungutang ang downline. Gusto yun, di ba? Gusto mo siyang tulungan. Anong paraan, dapat anong paraan part mo siya matutulungan in a lifetime? Pautangin mo siya? Hindi. Kasi pag pinautang mo siya, tingnan mo yung factor pag pinautang ka ng upline mo. Magiging mindset mo na yan. Ano sabihin mo? Upline, thank you kasi pinautang mo ako. Pero yung tulong na yon, hindi kanya tinulungan ng panghabang buhay. Tinulungan ka lang para masalba yung kahinaan mo. Take note ha. Kinonsinti ka niya. Hindi ka niya tinulungan. Kinonsinti ka niya. Na instead na kaya mo pa naman, kasi buo pa naman yung kamay mo eh. May paa ka, kumpleto ka eh. Kaya ka nagkaroon ng utang kasi bakit ang awareness mo bumaba. Alam mo naman na mayroon kang expenses. Alam mo na may babayaran ka sa bahay. Alam mo na may babayaran ka sa kuryente. Alam mo may babayaran ka sa tubig. Alam mo na may share ka. Nung una pa lang, naging kampante ka, naging tamad ka. Ngayon, nung malapit na, hindi ka gumawa ng paraan. Ang ginawa mo, panakiputas. Agiram ka sa upline. O hindi ka pinautang ng upline, sumama ang loob mo. Pero kung hindi ka pinautang ng upline, dapat pasalamat ka. Kasi bakit? Lalabas ang tunay na ikaw. At saka nagiging habit po ang pangungutang. Lagi nyo tandaan to. Nagiging habit po yan. Subukan nyo umutang kayo sa Bombay. Pag nabayaran nyo, rin nyo ka na naman. Pag nabayaran mo, rin nyo ka naman. Pero kung may taong walang nagpapautang sa'yo, maniwala ka sa akin. Mawawala ka ng stress sa buhay mo, matututo ka, lalabas mo anong meron ka. Kasi bakit? Maraming paraan. Kasi kumpleto ka naman eh. Walang reason na di mo na magagawa ng ibang tao kasi bakit kumpleto ka. Maliban na lang, kukulang ka ng isa. Okay naman yung pag-uutak mo eh. Kaya lang, nagkakaroon lang tayo ng mindset na didili. Dili tayo mag-isip. Ang iba kasi, gumagawa ng paraan pag nandyan na. Ang iba naman, ang awareness ang pinapahaba nila. Para hindi sila mangutang, umpisa pa lang. Ako ang mindset ko kasi that time, nung mungupahan ako ng bahay, pagkabayad ko, nagsisipag na ako para makabayad ulit. Pag nakabayad na ako, pag na-comply ko na yung pambayad ko, saka ako maglalaylo. Hanggat hindi ko pa ito nako-comply, ako take note, umupa ako dito ng condo, 57,000 ang upa ko. Yan sa EIC Grande. 57,000 ang upa ko dyan. 4 years. Malaki mga 57. Pag nabayad niyo ko, isang bundle eh. Ginagawa ko naman, hanggat di ko pa nakukumply ito, hataw ka. Pag nakumply ko, saka ka magpahinga. At isa, hindi ka makautang.
Saka noches ko di mo bayaran kasi naka-issue ka ng check ito. Di ba? Yun ang mindset. So, ang yan sa inyo, 2,000 lang ang share, nangutang pa. Eh, magkano ang direct ngayon? Di ba? 10,000. 5,000. Alam mo, sabi ko, kung sa amin yung ganyan, kasi ako ang direct ko 380. 380 ka tao, direct ko. Kaya ba yun? That time mo, siguro nagawa ko yung mga 2 to 3 years na nagdidirect ako. Ngayon, hindi naman kasi ako nagdidirect. Pero nakakadirect ako eh. Nung isang araw may nagdirect ako eh. Nakilala ko sa car wash. Nakita niya na yung logo ng Ultimate Eagle. May logo ako, yung emblem. Na-recruit ko siya doon. Sabi, saan ka nakakabili niya? Kasi ko sa grupo lang namin yan. May requirements kasi yan. Bago ka magkaroon ng ganyan, dapat member ka eh. O di ba? Eh, nakita pa yung tato. Yung tato ko, tapos may tato pa doon. Kasi ganyan, nababasa niya eh. Marunong siya magbasa eh. Kasi may pagka-Chinese siya eh. Nakita niya, kwanto ni Laucho. Ay, magandang kuwan dyan. Sabi niya. Tapos nakita niya sa kotse, may libro pa ni Laucho. Sabihin, kasi karamihan daw kasi ng Laucho, mga kuhan, matitinong tao. Yeah. Thinking nila, mga religious ko kasi yung mga Laucho, mga believers nila. Hindi ko pa-join ko dahil sa logo. Kaya lang, di ba siya bibigyan ng logo kasi binibigay yun sa bronze pataas, di ba? Bronze pataas yun, binibigay. Yung logo ng UAI na bakal, nilalagay sa kotse. Tapos pag-join niya, sabi ko, bibigyan na lang kita niyan. Pero hindi ko sinabi ngayon. Ha? Hindi ko, may requirements yun. Yeah? Hindi, ikaw lang. Although siguro pag paano ka na mag-isip, siguro na-attract mo na yun. Ako to be honest, ang dali lang naman mag-recruit. Ang problema lang naman pag nag-recruit pag magtuturo ka. Kaya hindi ako masyado nag-recruit. Ang pagturo. Medyo mahirap magturo eh. At saka talaga dito, ang kailangan dito para yumaman talaga. Dapat, kung ngayon, mag-isa ka lang, dalawa ka. Huwag kang papaya, next month, mag-isa ka para. Tsaka dito, tanggalin nyo yung sarili nyo na mag-create ako ng grupo. Tanggalin nyo sa utak nyo. Kasi bakit? Pag ganyan kayo mag-isip, yung downline mo, ganyan din yan. Ano ba yung captains? Si Upbert lang ang nagsabi na maghiwalay sila. Ayun na sila naghiwalay, di ba? Ang laki ng captains. Napasin mo ko, anong sabi na maghiwalay si Upbert kasi nagkakaroon na ng sila eh. Pero ayaw pa nila talaga maghiwalay. Si Upbert na nagsabi na kailangan mag-lubos na. Kasi nung nagkaroon, nahirapan na yung upline. Yung mindset nila. Kasi mas iba ang impact ng malaking grupo na gumagalaw o sa maliit na grupo. Take note. Sobrang lakas ng malaking grupo humatak. Kaya lang, dapat, ang mindset nyo ng bawat isa, ganun. Kasi pag nakita kayo ng upline mo na rebelde ka, yung na-inject mo sa ilalim, na mag-rebelde rin. Kaya dapat support. Laging support. Isipin mo ilang kayo dito? 30, 20. Isa sa inyo, mag-goal na 10 attendees sa BMS. Ilan yung attendees niya? 200? Di ba alam nyo ba, nakaramihan bakit lumalaki ang Ultimate Eagle? Because of BMS. Akala mo lang, ang BMS paulit-ulit sa'yo. Sa ilalim. Anong pakiramdam nila? Di ba nung first time ka nakatin ka ng BMS, ang pakiramdam mo? Pakiramdam mo, yayaman ka na agad. Yun dapat na i-inject yun sa ilalim. Ilalim. Hindi yun, nasang taong ka na hanggang isa ka pa lang. Hindi para sa iyo ang BMS, para sa grupo. Para sa ilalim. Kasi pag ikaw, 10 taong ka na na-attend dyan, sawa ka na talaga dyan. 10 taon na eh. Ang BMS para sa mga bago. Kasi pang-boost yun ng energy. Ikaw hindi ka na nabuboost no kasi na-immune ka na eh. Na-stack up ka na. Ang BMS is para sa mga bago. Yun yung sistema ng
Tsaka pinaka-importante dito, ang bawat isa sa inyo, magkaroon ng responsibility. Napakahalaga nito. Ito yung bakit maraming leaders ang hindi kumita o nalagas. Because yung responsibility ng bawat isa, hindi nila nagagampanan. To take note. Kayo, kung mahawak kayo ng mga marketers, isa lang ang formula, maging makatao ka lang. Ano yung sabihin makatao? Gawin mo yung mga bagay na hindi dapat ginagawa sa'yo. Yung mga ayaw mo. Parang ganito lang yan. OFW. Sakripisyo ba yung pagkukuha ng marketer? Sakripisyo ba yan? Oo, kasi bakit? Instead na ipapadala na nila sa pamilya nila, nangarap sila na kahit pa paano madagdagan yung kita nila, na kahit pa paano may ahon nila sa kahirapan yung pamilya nila in the end, nangarap sila na after 2 years makauwi sila sa Pilipinas. Tama? Ibig sabihin, nagkaroon kayo ng agreement. Dahil doon sa pangarap nila, tutulungan mo. Ikaw bilang humahawak ng marketer, dapat maging makatao ka para i-bless ka ni God. Paano yung maging makatao? Panindigan mo, kung hindi mo kaya, kayanin mo yung responsibilidad kasi bakit? May taong nagtiwala sa'yo. May taong nag-give up sila, nagsakripisyo sila para dyan. Instead na ipapadala nila sa pamilya, instead na ikain nila yan, instead na ibili nila ng gamit yan, pinapadala dito. Ngayon, ikaw bilang isang upline na humahawak ng marketer dito, maging tapat ka sana. Pahalagahan mo yung bawat sentimo na pinapadala na. Hindi ko sabing gagastusin mo. Gawin mo dapat yung part mo. Isa puso mo yung bakit sila nagpadala. Hindi lang yun na, okay lang yan. Kasi, pera naman yan ng marketer. No. Ikaw yung humahawak po niyan. Responsibilidad mo po yung paghawak niyan. Ikaw po yung nagpapatakbo ng hub. Kaya ngayon, ikaw, dapat hindi ka sensitive. Hindi kayo na konting pagod mo lang bumibigay ka na. Isipin mo lagi sila. Kung ikaw napapagod, yung mga OFW yan, pagod rin yun. Kaya dito pahalagahan nyo yung bawat sentimo na pinapadala ng mga OFW. Kasi bakit yung tiwala ng isang tao, pag nasira yan, hindi na yun nagbabalik. Ang tawag dyan, tulungan. Tutulungan mo sila para tulungan ka din nila. Kasi mas gaganahan sila. Mas i-bless ka pag yun ang mitiin mo. Yun ang at saka sa mga naghahaba, for sure, na hindi OFW yung nagbabayad sa sarili mo. Ito sige, hindi yan nakatutulog, lagi nakatingin yan. And dapat ikaw, mismo, transparent na nagbabayad ka rin. Kasi marami kaming nakikita dito na ang nagbabayad na lang halos yung mga OFW. Pati pagkain niya, pati tirahan niya. Doon sa humahawak na market. Take note. Ang kapal ng mukha mo nun. Payaman kayo ng payaman, tapos ikaw nililibre. Asan ang payaman doon? Nakikita nila yan eh. Ito malupit. Kahit itago mo yan, si God, nakikita ka ni God. Paano ka i-bless ni God na ultimo OFW, sarili mo, inaasa mo sa ibang tao? Diba? Karma yan eh. Nagtuturo ka ng pagyaman, ikaw di mo naman ginagawa. Paano ka i-bless? Ito pa pag nalaman pa nila yan. Gulo na yan. At saka, mahiya ka lang sa sarili mo. Ikaw yung upline. O hindi kayo yun awareness lang. Na dapat yung responsibility mo bilang isang upline. At saka malupit dito, dapat ikaw nang mahawak ng market, ikaw mismo nangunguna. Hindi yun na lagi ka nang mahawak ka ng market, nandiyan pa yung upline mo. O kung ikaw naman, downline, dapat sabi ko kanina, dapat huwag kang pabigat. Kung talagang ayaw mo ito gawin, pwede ka magpaalam eh. Para mapalitan ka. Hindi yun na nag-rebelde ka pa. Hindi mo na kaya, ayaw mo na ng sistema dito, magpaalam ka. Para at least yung OFW, hindi na umaasa. Padala pa ng padala sa'yo. Ayaw mo na. Kasi, bakit ko to sinasabi? Kasi pag ginagawa nyo to, papahabain na yung proseso nyo. Pag gumawa ang proseso mo, tumatagal ka, kakaedad ka na, walang mangyayari sa buhay mo. Parang pinaparami mo na yung utang mo sa universe. Take note, wala pong nakakatakas sa law of karma. Lahat yan. Di ba? Kung anong binato mo, yun ang babalik sa'yo. Nag-inject ka ng panggugulang, gagawang paraan ang universe para bumalik sa'yo yun.
Hindi ko naman to sinasabi. Sino nakakakilala kay Chris Aquino? Lahat. Hindi ko sinabing pangit ang ginawa nila. Marami silang kinapansin mo, pare-para sila ng sakit. Sa panlilinlang nila kay Bongbong Marcos. Panlilinlang nila sa pag-uyurak nila sa pagkatao ng mga Marcos. Hindi ko naman to sinabi. Parang nakikita ko lang yung analysis ko lang. Na ang dami nilang pera, pero wala silang nagagawa. Hindi nila napakinabangan yung pera nila because of siguro may mga ginagawa silang actually obvious naman. Hindi sila nirespeto ng taong bayan kasi nalaman na. Napansin mo nung namatay si Pinoy, hindi sila binigyan ng respeto. Nakakaawa. Because of gusto naman nila gumawa ng mabuting tao, kaya lang kinain sila ng kaganiban. Ganin. Sa posisyon, sa power, sa kayamanan. Nakuha nila ngayon. Kaya lang bakit? Anong end? Yun yung kuha natin dito. Na dito, given ng pagyaman. Pero yung pagiging mabuting tao, tayong gagawa niyan. Sabi nila, di mo naman kailangan maging mayaman para maging mabuting tao. As long as mayroon kang downline na napayaman, matulungan, mabago ang buhay nila. Andyan na yung point na maging masaya ka sa buhay mo at marami kang natutulungan. Ako sobrang thankful ako kay God. Kasi bakit sa under ng organisasyon, I have 600 millionaires under my organizations. In the past 10 years. Sabi ko, okay na yun. 600 millionaires circle na nabago ang buhay. At kahit may nagawa na ako sa lipunan, kahit pa paano. Kahit hindi mo na ako nagkawan sa kanila, pero naging part ako. Kasi nag-join kami sa EC. Sa ilalim, dumami. Tsaka hindi lang yan 600. Siguro next year yun, mga 2,000 yun. Mas madami. Sa group ko lang yun. What more yung EC? Kung gaano, napansin mo kung bakit biniplace ang EC? Sa dami ng binagong buhay. Kasi nga, ang goal ng company, mas maraming matulungan. Hanggang ngayon, biniplace ang EC. Diba, kasabayan ng EC, nagsarahan na. Pero ang EC nandiyan pa rin. Nag-i-innovate pa tayo. Nag-expand pa tayo. Ang masarap niya, nasa EC tayo. Diba? Nandito tayo sa surrounding na may mga magagandang ginagawa, yung magandang adhikain, yung magandang proyekto. At saka pinakabalong, nasa UEI tayo. Ako sobrang thankful ako eh. Kung napunta ako sa Ultimate Media. Ito, kan lang. Dito, minsan, mababaw ang reason natin bakit hindi tayo mahataw. Kasi minsan, ang reason natin is pansarili lang. Sino dito may mahal, sino dito may mga nanay pa? Kompleto pa ang nanay nyo? Gusto nyo mapasaya ang nanay nyo? Yes. Kaya nyo ba ibigay ang gusto ng mga... Alam nyo ba ang makakapagpasaya sa magulang nyo? Pera. Ang makita nila na yumaman ka. Ito ako kasi bakit ko ito ikikwento? Kasi ako wala na akong nanay. Kahit marami akong pera ngayon. Hindi ko na kayang ibigay ang dapat ibigay sa magulang ko. Kasi kahit marami akong pera ngayon, wala na. Kasi ang nanay ko patay na. Pero kayo, buhay pang magulang. Magsakripisyo kayo para sa kanya. Huwag na para sa sarili mo. Kasi kung para sa sarili mo, titiis mo. Pero pag sa magulang mo, what if next year, bigyan mo siya ng isang bundle na pera? Next year, mayroon silang kotse. Tatay mo kahit di marunong mag-drive, bigyan mo ng sasakyan. Pakagawan mo ng bahay. Yun ang maging reason mo dito. Para lumalim yung kaan mo. Kasi bakit? Ilagay mo sa computer mo, ma, within 2023, bibigyan kita ng bahay. Within 2023, patayo ka ng bahay, papa. Ilagay mo sa harap mo. Para pag natatamad ka, may gagawa ka mang kalokohan nakikita mo para sa pamilya mo. Kaya di ba yung dream ball? Kailan dream ball? Pag nilagay mo dito sa lamesa, taka pa ang computer mo. Isulat mo yung mga gusto mo dito sa harap. Pa, mama. Tawagan mo sila, ma, after 2 years na ginagawa ko dito, bibigyan kita ng, patatayo kita ng bahay. Mangako ka sa kanya. Para mahiya ka pag uwi mo. Ha? Para at least mapus ka. Pabibigyan kita ng paborito mong sasakyan. Papiliin mo ang tatay mo. Papiliin yung mama mo ng magandang bahay. Para pag uwi mo, mahihiya ka.
Kasi di mo pa na ibibigay. Para ikaw mismo sa sarili mo, pursige ka. Laliman mo yung reason mo bakit mo ito gagawin. Lalo pag may mga anak ka. Ako pero for sure ako. Kasi mga bata pa kayo. Nanay, tatay, ang gawin yung inspiration. Huwag yung love life. Ha? Kaya ka nag-live yung inspiration, kalukuhan mo, pokpokin kita eh. Tapos iyak-iyak ka. Nanay, tatay, kasi sila nagtayak ng buhay para palakihin ka eh. Hindi yung boyfriend mo, puta. Nasakripisyo mo, pag piliin ka, boyfriend mo magulo, piliin yung boyfriend mo, kailan mo lang nakilala yan. Ha, girlfriend mo, kailan mo lang nakilala yan, tapos pipiliin mo yan. Kalukuhan yan. Pag nakuha ng gusto yan, iwan ka rin yan. Ha? Ito! Sinasabi ko to kasi bakit? Naranasan ko na rin yan. Maghihiwalay din. Ay, sus, Ginoo. Alam mo kahit pagmamahala kayo, pag wala kayong pinakain, maghiwalay din kayo. Tama. Pag walang pera. Tama. Ito yan. Maghihiwalay din. Alam mo, iba ang makikilala mo huwag mayaman ka kasi sa makikilala mo ngayon. Tama. Tsaka pag wala kang pera, nag-aantay ka na piliin ka. Pero pag may pera ka, Char. ikaw ang mamimili. Grabe naman yan. Totoo lang. Hindi, reality na. Ang mga tao ngayon, reality based na, hindi na sila nagkuka sa destiny. Kung hanggang ngayon, umaasa ka sa destiny, baliw ka na lang. Kasi ngayon, ang forever, sa totoo lang, ang forever ngayon, alam mo kung ano meron may forever na lang, pamilya. Kasi gano'n na, ayaw mo natin, bakit matanggapin na walang forever? Pero ang reality ngayon, hindi na nakabis sa forever. Nakabis na lang ngayon kung may pakinabang kayo sa isa't isa, kaya nagtatagal pa kayo. Kasi kahit ano nagmamahalan kayo, pag wala na kayo pakinabang sa isa't isa, maghihiwalay din kayo. Kaya dapat ngayon, maghihanda ka. Kalimutan mo yung destiny na yan. Ha? Ang pagmamahal ngayon, mahalin mo muna sarili mo para maging deserve ka, mahalin ng ibang tao. Ha? Ang pagmamahal kasi dapat deserve. Ha? Ayun lang, maraming salamat and God bless. Si Jego at saka si Barbie hiwalay na nga din eh. Diba? Wala talagang forever. Oo, dito to lang, wala pa rin. Hiwalay na. Ako nga, naka-20 girlfriend. Ay, grabe naman yan. Ma-picture muna tayo, Alex. Kasama ka namin. Wala na pala. Thank you. Palakpakan natin sa Upline Idol. Sila. Meron ko lang ba?